nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Ito yung ipinahayag ni Jesus. Dalawang bagay o ang bahagi ng ating pag-inilay ngayon sa araw na ito. Una ay huwag tayong maghanap ng pangit. Alam niyo, kuminsan tayo bilang tao, ang kalimitan kaagad na nakikita natin ay pula, kung ano yung pangit. Hanapin natin yung maganda. Bahagi ho. Kaya nga anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ay ang pinag-uusapan ay mga Pariseo at mga Eskriba. Tularan ninyo yung kanilang magandang ginagawa. Ano yung maganda nilang ginagawa? Nagtuturo sila na turo ni Moises. So yun ang kanilang tungkulin, yun ang maganda. Yun ang gawin, yun ang tularan ninyo, yun ang tingnan ninyo. Huwag yung tingnan nyo alin, yung hindi nila pagsunod sa kanilang itinuturo. So, medyo pagbabago ng uri ng pag-iisip, shift of mentality kung tawagin natin. Medyo mahirap kasi nasanay tayo na alin. Hanapin ang pangit. Hanapin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod. Hindi. Huwag natin kalimutan na alin. Ang paanyaya ng Diyos ay hanapin natin ang mabuti. Pagkakataon o yun. Sapagkat yun ay bahagi ng hamon na pinapamanig sa atin ng buong may kapal. Normal sa tao na hanapin ang pangit. Pero tayo, kung tayo talagang nililigtas ng Diyos, ang hamon niya sa atin alin, hanapin natin yung maganda pagkakataon. Sapagkat alin, generally, alin, walang nilikha ang Diyos na pangit. Kung may yung maalala sa banal na kasulatan, ano makita namin sa banal na kasulatan, kung makita ninyo sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos for the 6 days. Bawat isang araw, ang sabi niya, at nakita ng Diyos ang lahat ng ito na mabuti. Walang pangit. Ano yung pangit? It is an absence of beauty. Ang kapangitan ay ang kawalan ng kagandahan. Kaya, huwag natin tingnan yung kawalan. Ang tingnan natin ay kung ano yung maganda. At yun ay hindi madali. Kasi yun din ay sinasanay natin yung ating sarili. Ano yung maganda? Pipilitin natin na hanapin natin kasi hindi yun ang normal na pagkilos natin sa daigdig na ito. Siguro, sabi mo, bakit baga inanap natin ay pangit? Siguro epekto yun ang original sin. Pero sabi nga natin, tayo mga inililigtas ng Diyos. Tayo yung mga binyagan. Ang dapat natin hinahanap ay binabalik tayo sa original na plano ng Diyos. Na alin? Na lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Pero yun, kinakailangan natin sanayin yung ating sarili. At yun ay kinakailangan ng pagsasanay, paulit-ulit, sa isang sitwasyon, sa isang lugar, sa isang bagay na kung saan ay makita natin, hanapin natin kung alin ang mabuti. At yun ang pagtibayin natin. At yun ang sinasabi ni Jesus. Nakita niya, bagamat palagi siyang winawalang yan ng mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi niya, ano yung maganda? Sila ay nagtuturo sa ayon sa batas ni Moises. Gawin ninyo yan. Kasi yan ang mabuti. Yan ang maganda. Pangalawa, bahagi ho ng pagkilos na kung saan ay pinaalala sa atin ang buong may kapal na alin. Yung tinatawag rito na huwag kayong patawag na guro. Huwag kayong patawag na ama. Kalimitan isa sa mga post. Kasi nagpo-post ako sa
social media, no? Ay isa sa mga palaging binabanggit kay Helen, ito, huwag kayong patawag na ama. Nung ibang mga kapatid natin na hindi Katoliko, sabi ko naman, anong tawag mo sa asawa ng nanay mo? Tatay. Ay di ganun din yun. Ama din yun. No? So, hindi yung tawag. Ngunit ano yung pinasabi niya Yesus Cristo? Huwag kang mabuhay sa title. No? Huwag kang mabuhay sa title. Huwag kang mabuhay sa mga bagay na iyong nakakamit. At bahagi rin nun ang makita natin sa pagkilos natin sa tingin. Alam niyo kung bakit ang tao ngayon maraming na-scam? Kasi pakakitaan ka, di ba? Sa social media, makita. Yung mga na-scam, pinapakitaan ng ang daming pera. No? Nakalagay doon sa kanilang sala. Ay kaya, na-scam. No? Ay, makita ko natin nandun tayo nakatuon sa mga bagay na hinamante, no? Kinakailangan natin ay tingnan natin yung tao sa ayon sa kanyang kalooban. No? Kasi kapag sabi nga natin, bakit na nakikita natin ay mga bagay na panlabas? No? Yung titulo, yung kayamanan, yung posisyon, yung kalatayuan. Bakit? Kasi nga, ay yun ang hinahanap natin. No? Kinakailangan natin, tayo rin mismo, no? Ay makita natin, sabi nga natin tayo baga, pwede ba tayo mabuhay na maalis lahat ng iyong pinanghawakan ngayon sa daigdig na ito, no? Lahat ng iyong posisyon, kayamanan, lupa, pera, kahit na mawala ba yan, ay ano ang tingin mo sa sarili mo? Bahagi rin na kahit na sabi natin, you will be stripped up of anything. Pati trabaho mo, ano yung makikita mo sa sarili mo? Pwede mo bang makita yung sarili mo? Kahit na mawala yung mga palamuti na sa harapan mo? At yun ang dapat natin tingnan. Kasi bakit? Doon natin yun sa Jesus. At kung nakikita natin yung ating sarili, sabi nga natin, yung nakedness natin, yung pagkahubag natin, makikita natin natin, yun din ang magiging pagtingin natin sa tao. Kaya po nga ngayon panahon na ito, mahirap ang tao pumilati sa kanyang kapwa-tao. Because hindi rin kasi nakikita ng mismo natin, yung ating sarili, ng ating kawalan. Yung nakedness natin. Yung kawalan ng mga bagay na nasa paligid natin. Kaya, kumisan, sabi ko nga, nai-scam tayo. Kasi yun ang ginagamit ng mga scammer. Kung ano yung panlabas. Hindi natin makita kung ito bagay yung kanyang pinaka-saloobin. Mahirap. Mahirap hanapin yung saloobin talaga ng tao. Ay, kapag hindi natin nakikita yung impact ng ibang heryo natin ngayon sa araw na ito, na sinasabi niya, huwag kayong patawag na guro. Makita natin, ano yung pinaka-buod natin. Sabi na natin, sa isang bunod, ay makikita natin, sa isang bunga ng niyog, ay tinatawag tayong kernel at saka has. Yung laman at saka yung balat ng niyog. So, kaya pag nakita natin yung niyog, hindi natin makikita yung pinaka-niyog niyan. Pero sa isang magandang magsasaka, tingin pa lang yan, alam na niya. Kasi bakit? Bahagi na natin. Alam na niya alam na niya namulat-lat na niya, yung iba't-iba't uri ng nyog. Kaya, tinitingnan niya pa lang yan, alam niya na kung
makapal ang laman yan, kung yan ay matubig, no? Kung yan ay walang laman, o baka yan ay bulok pa lang. No? So, ganun din sa ating sarili. Hindi natin makikita yung tunay na katatayuan ng tao, yung kanyang pinakakalooban, kapag hindi tayo nasanay natin to be bear with ourselves. At yun ang sinasabi na Jesus. Kinakailangan na rin. Makaya ba natin makita yung ating sarili nang wala yung mga bagay na nakakabit sa ating sarili? Pag nilay-nilayan natin, kapag nagawa natin yan, madali nung makikilatis yung tao kung ano yung uri ng kanyang pagkatao. Kasi bakit? Your very self, your very inner self will speak to the very inner of each and every one of us. Hindi yung ang nakikita lang natin at ang nakakausap lang natin ni Alin, yung kanyang yaman, yung kanyang titulo. Pero hindi talaga yung pinaka-spirit ng kanyang pagkatao. And yun ang nais na ituro sa atin ng pumikapal. At sa papanong pamaraan, magpakababa. Ito yung itulog namin sa harapan ng pumikapal sa pagkakataon na ito.